100 pesos magiging 3.78 million. Paano? Oo, at hindi to scam. At hindi mo kailangan ng malaking sahod para makaipon ito sa future. Ang sikreto, compound interest. Sa video na to, ipapakita ko kung paano gagawing milyon pesos ang barya mo, kahit maliit ang sahod. Kaya tapusin mo ang video na to dahil alamin natin kung paano gawin, kasama ang eksaktong steps na pwede mong simulan ngayon. Ano ang compound interest? Parang magic seed to. Pag nagtanim ka ng binhi, lumalaki, namumunga tapos yung bunga, pwedeng maging bagong puno na namumunga ulit. Ganon din sa pera mo, habang tumatagal, mas malaki ang kinikita mo dahil kumikita rin ang kinita mo. The snowball effect. The 3 key ingredients para lumago ang pera mo. 1. Principal. 2. Interest rate. 3. Time. Principal. Ang principal ay ang original amount na inilalagay mo kahit gaano kaliit. Halimbawa, 200 pesos per day, 600 pesos per month. 50 pesos per day. 1.5 per month. Parang binhi sa farming, kung mas malaki ang principal mo, mas malaki ang aanihin mo. Pero kahit maliit, pwede mong palakihin sa pamamagitan ng consistency. Araw-araw o buwan-buwan mong ipunin ng tuloy-tuloy. Interest rate. Ano ito? Ang interest rate ay ang percentage ng tubo sa pera mo kada taon. Dapat 5% pataas. Bakit? Dahil sa inflation sa Pilipinas, 3 to 4% per year. At noong 2023 ay inabot nga tayo ng 6 to 8% dahil sa global inflation pressure. Kung ang interest ng pera mo ay 2% lang, tulad ng traditional banks, talo ka, bumababa ang purchasing power ng pera mo. Time. Ang time ang nagpapalaki ng compound interest, hindi ang pera mo. Bakit habang mas maaga, mas magandang mag-ipon? Option 1, nagsimula sa age 25. Daily, 100 pesos, 3,000 pesos sa isang buwan. Interest, 7.1%. By age of 55. 3.78 million pesos. Option 2, nagsimula sa age 35. Same 100 pesos per day at 7.1% interest. By age 55. 1.62 million pesos. The hard truth. Ang 2.16 million pesos na nawala, di mo naman ginastos. Naghintay ka lang. Pero kahit 35 ka na ngayon, pwede mo paabutin ang 3.78 million pesos. Dodoblehin mo lang ang 100 pesos per day mo. The 10-year rule. Investment comparison 100 pesos per day. After 10 years. Savings at 4% interest, 441,000 pesos. MP2 at 7.1% interest, 501,000 pesos. Investments at 8% interest, 543,000 pesos. Stocks at 10% interest, 614,000 pesos. After 20 years. Savings at 4% interest, 1,100,000 pesos. MP2 at 7.1% interest, 1,620,000 pesos. Investments at 8% interest, 1,800,000 pesos. Stocks at 10% interest, 2,300,000 pesos. After 30 years. Savings at 4% interest, 2,100,000 pesos. MP2 at 7.1% interest, 3,780,000 pesos. Investments at 8% interest, 4,500,000 pesos. Stocks at 10% interest, 6,800,000 pesos. Kaya sa halagang 100 pesos per day pwede kang magkaroon ng 3,780,000 pesos. Tulad ng sabi ko sa intro, hindi ito scam. Hindi ka na nag-extra work. Hindi ka nagtiis ng walang luho. Ang pera mo mismo ang nagtrabaho para sa'yo. Kaya simulan mo na ngayon. Bago pa tumaas ulit ang bilihin at bumaba ang interest rates. Paano ito gagana sa'yo? Una, gumawa ng starter principal. Ikalawa, pumili ng mataas na interest rate. Panghuli, start now, kahit maliit. Heto ang 3 actionable strategies na pwede mong gawin. Strategy 1, Digital Bank Method. Mainam para sa emergency fund o short-term savings.
Set up auto-save, 50 pesos per day. 4% to 6% interest rate. If you start now, meron kang 99,500 pesos after 5 years, 220,000 pesos after 10 years at 555,000 pesos after 20 years. Strategy 2, Pag-ibig MP2. Mainam para sa medium-term goals, 5 years pataas. Mas mataas ang interest kaysa digital banks. Tax-free at safe, backed by government. 5 years bago makuha ang deposit, pero pwede maghulog monthly. 1.5 per month. 6% to 7% interest rate. If you start now, meron kang 108,000 pesos after 5 years, 265,000 pesos after 10 years at 820,000 pesos after 20 years. Strategy 3, Set and Forget, Mutual Funds. 1.5 per month. G-Invest at 8% average return. If you start now, meron kang 110,000 pesos after 5 years, 275,000 pesos after 10 years at 890,000 pesos after 20 years. Ngayon, pag-isipan mo kung alin sa tatlo ang pinakakaya mo. Kung takot mag-risk, digital bank muna. Kung may extra, MP2 plus mutual funds. Comment mo kung ano nasisimulan mo ngayon. Common mistakes to avoid. Para hindi masayang ang effort mo. Una, hintayin kong lumaki ang pera ko bago mag-invest. Kung nag-start ka mag-ipon ng 50 pesos per day nung 25 years old ka pa lang, by 55, milyonaryo ka na. Pero kung naghintay ka hanggang mag-35 years old, kailangan mo nang magdoble ng hulog para makahabol. Kaya ang sikreto, simulan mo kahit konti lang. Kahit 20 pesos per day, start now. Mas okay ang maliit na simula kaysa walang simula. Ikalawa, binenta ko kasi bumaba ang value. Normal ang pagbagsak ng market, pero historically, bumabalik at lumalago. Example, nag-invest ka ng 10,000 pesos noong 2020. Bumaba sa 8,000 pesos noong 2022. Pero ngayon, 15,000 pesos na. So hindi get quick rich scheme ang investing. Huwag kang mag-panic sell, tiyaga lang. Ikatlo, nag-all-in ako sa isang investment. Walang 100% safe na investment. Kahit ang MP2 o mutual funds, may risks pa rin. Kaya ang tamang strategy, i-diversify ang portfolio mo. Halimbawa, pwede mong hatiin ng ganito. 50% ilagay mo sa safe options. MP2 savings. Digital banks. 30% sa medium risk. Mutual funds. Corporate bonds. 20% naman sa high risk. Stocks. Crypto. Forex. Ika-4. Kinukuha ko ang interest every year. Kapag kinukuha mo ang interest every year, pinuputol mo ang compounding magic. Halimbawa, kung may 100,000 pesos ka sa 6% interest, pag kinukuha mo ang 6,000 pesos interest kada taon, after 20 years, 220,000 pesos lang ang total. Pag hindi mo kinuha at ni-reinvest, after 20 years, more than 320,000 pesos na. Hayaan mong mag-snowball. Ika-5. Nagtiwala ako sa Get Rich Quick scam. Listen carefully, mga ka-investor, walang legitimate investment na nagbibigay ng 50% returns kada buwan. Let me repeat. Wala. Kung may nag-offer nito, 99% scam yan. Mga dapat tandaan. Automatic red flag kapag may nagsabi ng guaranteed profit, wala pong ganun sa totoong investing. Zero risk, kahit government bonds may konting risk. Secret system, kung secret, bakit nila i-share sa'yo? Always do your own research. Remember, mas okay ang mabagal pero sigurado kaysa mabilis pero scam. Ang totoong financial freedom, hindi overnight yan. Pang-6. Hindi nag-track ng progress. Dapat alam mo kung nasa tamang risk level pa ba ako? Kailangan ko bang mag-rebalance ng portfolio? May better options na ba ngayon? Check every 6 months. Regular checkups prevent underperforming investments, missed opportunities, unnecessary risks.
At kaya mo nga mag-ipon ng milyon-milyon kahit sa maliit na simula, ang mahalaga ay consistent ka. Pumili ng isang paraan ngayon sa mga napagkwentuhan natin at simulan mo na. Kung natuto ka sa video na to, i-share mo sa kaibigan o kapamilya. Baka kailangan din nila ng ganitong kaalaman. Comment nyo kung start na kayo ngayon at ilang years. Mag-subscribe na din kayo para magkita-kita ulit tayo. Salamat sa panonood. Ako si D, ang inyong pera neighborhood. Hanggang sa susunod kay MWLZ Fam. Mag-ipon tayo ng matalino, kahit magkano, wag lang zero.